Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capitol Medical Center and Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang male pattern baldness o androgenetic alopecia sa isang lecture entitled May Male Pattern Baldness si Melvin. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May male pattern baldness, androgenetic alopecia, si Melvin. Dear Dr. Derma, ako si Melvin at nababawasan na ang buhok ko sa may noo. Halatang halata ang pagnipis nito kapag kinukumpara sa mga dating photos. Makapal ang buhok ko dati, lalo na nung teenager pa ako. Mas malapad na ngayon ang aking noo at nahahalata na ng mga tao. Ang kuya ko ay numipis din ang buhok at ang tatay namin ay medyo kalbo na. Meron ba akong pwedeng gawin para hindi tuluyang makalbo, Doktora Derma? Huwag kang mag-alala, Melvin. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang male pattern baldness o androgenetic alopecia? Ang male pattern baldness ay isang karaniwang kondisyon na nakikita sa mga lalaki. Ito ay kadalasang nag-uumpisa sa age 30 plus, ngunit maaari ding makita ng mas maaga. Ito ay namamana o genetic at nakikitang numinipis ang buhok sa iba't ibang bahagi ng anit. Karaniwan itong nag-uumpisa sa may noo, temples, kaya't mukhang lumalapad ito. Sa kondisyong ito ay dahan-dahang lumiliit ang mga hair follicles sa scalp ng apektadong tao, miniaturization of hair follicles. Dahil dito ay numinipis at umiiksi ang mga natitirang buhok hanggang sa tuluyang tumigil ang pagtubo at mauwi sa pagnipis ng buhok o pagkakalbo. May iba't ibang stages ang male pattern baldness mula sa simpleng pagnipis ng buhok sa noo o receding hairline hanggang sa tuluyang makalbo. May kinalaman din sa hormones na DHT o dihydrotestosterone ang male pattern baldness, kaya't may iba't ibang topical and oral medications din na makakatulong dito. Paano ginagamot ang male pattern baldness? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist kapag meron kayong sakit sa balat, buhok o kuko tulad ng male pattern baldness or androgenetic alopecia. Huwag subukang gamutin ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng instructions at reseta para makatulong sa kondisyon ninyo. Kasama na dito ang mga shampoos, gamot na pinapahid sa anit, at mga vitamins o oral medications kung kinakailangan. Maaari din kayong payuhan tungkol sa mga special procedures tulad ng hair transplant. Sundang mabuti ang mga instructions ng doktor para mabilis gumaling at walang side effects na maranasan. Pagkalipas ng 1 week, ay mag-follow up kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan, ang male pattern baldness ay genetic, kaya't maaaring makita ito sa magkakapamilya, magulang, kapatid o anak. Ang receding hairline ay maaaring unang sign ng male pattern baldness. Ito ay ang dahan-dahang pagnipis ng buhok sa ibabaw ng noo hanggang sa parang tumataas o lumalapad na ang noo. Thank you po sa payo ninyo, Dr. Derma. Ngayon ay may alam na ako tungkol sa male pattern baldness at tanggap ko na na nasa lahi namin ito. Ilang buwan na din akong may pinapahid sa anit at nababawasan na ang pagnipis ng aking buhok. Umiinom din ako ng vitamins. Pinag-iisipan ko din kung gusto ko pang uminom ng oral medications para dito. Maginhawa ang buhay. Nagpapasalamat, Melvin. Alam ba ninyo, karaniwan ng male pattern baldness o androgenetic alopecia sa mga lalaki at halos 30 to 50% ay nakakakita ng pagnipis ng buhok by 50 years old.
Ang male pattern baldness ay may kinalaman sa hormones. Ang DHT o dihydrotestosterone ay isang hormone ng lalaki na maaaring may kinalaman sa pagliit ng hair follicles. Ang male pattern baldness ay may kinalaman din sa cardiovascular disease. Kaya siguraduhin healthy ang inyong lifestyle para maiwasan ang magkasakit sa puso. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video at sana ay may natutunan kayo tungkol sa male pattern baldness or androgenetic alopecia. Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Maaari nyo ring panuorin ang mga ibang Doktora Derma videos and shorts sa TikTok, YouTube, Facebook at Instagram. Just search po for Doktora Derma. Until the next video, hope to see you all again.